Sorry, sir, I'm just asking the questions of sorry, sir, I'm just asking I don't want of sorry, sir, I'm just asking I don't want sir, smile din kayo, sir. Sir, yun lang po ang pagkakatanungan sa isip ng ilang mga mamamayan, and I would just like to voice out that question and hear your reaction as well, sir. Marami na tayong pulis na mamatay. Marami tayong pulis ngayon na agaw buhay, 50-50, nasa mga hospital pa. Nakikita naman natin kung paano manglaban itong mga kalaban natin. We are at war. So, if you go to war, you don't go there unprepared and haphazard yung preparasyon. Pag nandun ka, desidido ka. Pag isang pulis pumasok sa raid ng drugs, you must be ready to kill or be killed. Ganun yun. Ready ka, both instances. Pwede kang mamatay o pwede kang pumatay. Ganun lang yun. Hindi ka, walang in between yan na either or. Na pwede akong pagbigyan ko ito, magpabaril muna ako. Kailangan talaga, desidido ka. At saka yun naman sayong, sabi mong isa? Camera? Sir, camera. Camera? Hindi nga hirap nga tayo bumili ng bala at baril para sa tao natin. Kamera pa iniisip nyo. Unahin muna namin yung basic na pangangailangan ng tauhan namin to defend themselves, not to defend the other party. Yun ang iniisip namin ngayon. Kung yung pera na ibibili namin sa mga body camera na yan, ibili ko na lang ng mga bala at baril para i-armasan ko yung mga tao ko. Last priority ko yung pag-satisfy ng mga critics na yan. Hindi ko sila i-satisfy para lang magkalma. Bahala sila. Sige, Next question from Franz Noguera, and the last question will come from Henry Atwalan of DZMM. I'm back. Sir, ang Na-miss mo ako? lahat naman kami, syempre, sir. Ayun. Sir, ang sabi ni Senator Lacson, yung mga a-attend daw sa Senate hearing should keep their cool. Kasi pag nagpanic, mahirap daw po. No? Sabi, and then don't deviate to the truth and stay focused. Any reaction to that? I appreciate the concern of our former boss, Senator Lacson. But please tell them that we will go there to the Senate with open hearts. Our hearts are clean. Hindi po tainted. Kaya wala kaming dapat itago. Hindi kami magpapanik. And we will never lose our cool. Not only siguro, babastusin kami doon babastusin ng kuwan. Hindi naman siguro ganun ka, mag-honorable man yung mga senador natin. Hindi man yan mababasto sa amin siguro. In every action, there is a corresponding reaction. Pag binabastos ka, we may probably lose our cool. Pero kung friendly naman sila, hindi gaanong hostile, what's the reason for us to lose our cool? Kita mo naman ako, cool lang ako, di ba? Walang problema yan. And salamat sa concern ni Senator. Kilala niya ako. Alam niya na very cool ako na tao. And very hot ako pag ako'y in-agitate. I'm very hot. Pero hindi yan address to the Senate, ha? Address to the enemy yan. Mga kalaban yan. Very hot ako. Pero Hindi sir, sa Senado. Hindi ko sila kalaban. Hindi natin sila kalaban. pero sir, are you ready na way ng pagtatanong ng ilang senador na medyo nababatukan yung ibang mga tinatanong po dahil talagang gusto raw nila mapalabas yung totoo. Kaya parang naninindak yung mga tanong ng senator. So, are you ready for that na rin po? Hindi man kami kailangan sindakin para lumabas yung katotohanan. Yung pagpunta lang namin doon sa Senado is a sign that we are true to our words, we are true to our deeds. Wala kami itatago. Kung anong gusto nilang malaman, ibigay namin. Ibigay namin. Pero hindi naman namin ibibigay yung hindi totoo. Alam nga naman sabihin nila na sinalbis ba nyo yan? Hindi naman namin sinalbis. Bakit sabihin, aminin namin na sinalbis namin? Di ba? Hindi man yan totoo. Ganun lang. Huwag sila mag-alala. Ilalabas namin lahat. Lahat ng kailangan nilang data, ibibigay namin. Lahat ng
gusto nilang malaman, sasabihin namin. Last question from Henry Atuelan. Follow up. Sir, do you share the same fear po? Kasi ang sabi ni Senator Lacson, baka mawala yung momentum because of the investigation. No. No. Kahit na anong investigasyon dyan magdating sa that will come our way, we are determined to finish this off in 6 months. We are determined to finish this off. I don't care kung anong mga investigation darating dyan. I will continue to motivate my men to exploit the momentum. The momentum is on our side. Yeah, we don't have to slow down. Continue. Continue the fight. Henry Atuelan. And last will be from Leia of UNTV. Sir, kahapon, binabanggit ni Senator Lacson na gumawa kayo ng hakbang against the vigilante group. Meron na po ba tayong hakbang against the vigilantes? Meron po, meron. At magugulat talaga. Hindi sa vigilante ito pa. Yung itong alleged vigilante killing, but it turned out pala, ito ay syndicated killing. Yung mga grupo sa droga. Magugulat na lang kayo pag may labas kami na mga data, mga facts about kung sino-sino nagpapatayan. Sir, later ilalabas naman yan. Inaayos lang po namin. Kasi meron tayong mga scientific evidence leading to that conclusion. Malalaman nyo yan later. Last question from Leia. Sir, good morning. Sir, are you satisfied with the performance of your regional directors in the campaign against illegal drugs? Tingnan ko muna sila isa-isa. Kung masaya ba ako sa ginagawa nila. Actually, masaya ako. Like for example, yun nga, sabi ngayon ni DCO sa akin, sa records na binabasihan namin, mukhang dissatisfied kami sa performance ng isang PRO. But later pala, nalalaman pala namin na may sarili silang diskarte na hindi namin alam. Not until pumunta ako doon. Like for example, what I discovered sa PRO 13, Caraga. Saan si General Felix? On records, nakikita namin mukhang hindi naman sa records, kundi yung preponderance of feedback from the... Kasi this war is a war of perception. Psychological ito. Kung kailangan i-impose mo talaga yung will mo dito eh. Will upon your enemy. Nangyari ngayon, nakikita namin na from Caraga, ang dami nagtitik. Sir, bakit itong addict itong aming ganito, yung mga opisyalis naman gito. Sir, talamak pa rin dito. Parang mahina yung pulis mo dito. Hindi masyadong buwabanat, gano'n. Ang daming preponderance ng feedback from the community. Not until pumunta ako nung kahapon, nakita ko yung kanilang ginagawa. And nagbago yung perception ko. Kita ko yung kanila, magpasok mo doon, meron silang scoreboard. At talagang transparent sila. Kung ilan na yung napatay nila, ilan na yung naaresto nila. Malaki. Sa gate ng Pero 13, ang laki. Bisaya pa pagkasabi, napatay, nadakpan, presyo, halaga ng droga na nakumpiska, ilang bahay nakatok. Kuan yun, yung updating yun everyday, nagbabago. Kasi yung mga tao doon sa community, mga chismoso, hindi na sa nakikinig kung anong bumba ng mga radyo, bumba ng media. Pupunta nila sila doon sa Piaro, sasakay ng motor. Tapos, kunyari, hinto konti, tapos titingin sa scoreboard ng gate, nakita na, uy, kahapon ganito lang, tapos ngayon ganito na. Okay, gumagalaw yung police namin dahil nagbabago yung numbers. Nag-improve every day. So ang ganda, that's a good yung best practice ng PRO 13. Sir? And yung kinakapa ko yung tao doon mismo, including the media, they are very happy with what General Felix is doing. Okay, yung public perception nila doon. Sir, follow-up lang po. Dahil nga satisfied kayo, ibig sabihin walang mapapalitan, meron ka pa po bang dagdag na mandate sa kanila? It depends sa yung chairman ng ating si General Magalong, kung ano makita niya doon na pagkukulang at kailangan palitan, I will subscribe to that kung anong recommendation nila. Dahil yun nga, we are running out of time. Hindi naman talaga lahat ganun kagandang nangyari, but meron pa rin kailangang baguhin.
But generally, I am very satisfied. I am very satisfied. Itong kapulisan natin, they are going beyond. They went beyond their mandate. Yung sinasabi natin, pati yung rehab, hindi man trabaho ng pulis yan. Pero look at, punta ka sa Pero 12, yung ginagawa ni General crime. Meron silang 10 hectares, 15 hectares na yung mga nag-surrender, pinapakuha ng manok, pinapaalaga ng manok, ng goat racing, gano'n. At nakita mo yung maganda yung ginagawa nila doon, ng mga addict doon, tuwan-tuwa nung binisita ko, nag-iiyakan. Dahil, hindi yan masyadong na-exploit ng national media. Ang na-exploit nyo dito is puro patay lang, patay dito, patay doon. Hindi nyo nakikita yung ginagawa ng aming mga commander sa baba na going out, sila mismo nakiusap sa mga may-ari ng lupa. Pahiramin namin itong lupa ninyo, please. Pagawa kami ng ganito, ganun, at para doon sa rehabilitation ng mga bata na nag-surrender sa kanila. Hindi yan na-highlight, but they are doing their job silently. So sir, sa mga kaharap mo ngayon, walang mapapalitan? Depende nga, titingnan namin, mayroon kami evaluation. Huwag ka masyadong atat-atat. Tatanggalin ko talaga yung hindi nagpe-perform. Sabi mo kasi satisfied ka eh. Generally, satisfied ako. But there are others na depende nga sa outcome nitong evaluation na ginagawa nila DCO. Sir, Okay, thank you very much. Sir, last na lang, ano na lang yung mandate mo? Yung mandate mo pa sa kanila, dun sa medyo nakulangan ka ng trabaho. Ayun, sabi ko, kahit na like Pero 13, sabi ko, satisfied ako sa ginagawa nila. But still, ang orders ko sa kanila is double time, triple time your effort. Kasi standards natin is zero tolerance sa drugs. So double time pa kayo, triple time. Gumawa pa kayo, kahit na hating gabi, magtrabaho kayo para matapos natin ito. Yun pa rin. That will end our photo ops with the Chief PNP. We don't like anymore to further delay the activities. Sandali lang, baka may importante lang. Pagbigyan lang natin. Si George po. Sir, good morning. Si Secretary Piñol, he was mentioning about two generals allegedly involved in smuggling in Zamboanga. He named like a superintendent and one SPO4. So, can you tell us, ano na ba yung estado nito, sir, and what's happening there? Estado, the other day lang yung SPO4 na involved sa smuggling, binaril. Buhay pa ata. Buhay pa yung SPO4 na yun, binaril. Tapos yung kernel, hindi ko pa masyado alam yung status. At I still have to talk to General Piñol, Secretary Piñol, kung sino yung mga official na yun. So we don't have names yet, sir? Sa akin, yung SPO4 lang ang may pangalan ako. Tinext niya sa akin, kinonfirm ko sa RD PRO9, the same person, tapos binaril. Yun, yung mga kernel, hindi ko pa alam. Tanungin ko muna siya. Sir, last siguro. Sir, may percentage na ba tayo ng mga crimes or at least mga alleged extrajudicial killings na resolve na ng PNP so far? Because ang sir, yesterday kasi sabi ni Secretary ni Senator Lacson, he's urging the PNP to resolve this kasi sabi niya yung magagandang nagagawa ng PNP ngayon baka ma-overshadow nitong alleged extrajudicial killing. So what can you say about that, sir? Kasalukuyan prepare si General Marquez. Meron siya ibibigay sa inyo pag natapos na yun. Meron, huwag kayo mag-alala, ibigay namin sa inyo lahat yan. Tulungan nyo kaming ipapaalam sa buong mundo na ganito yung ginagawa namin. Ibibigay namin sa inyo yan. Sige. Okay. Oh. Sir Aya Powell, Macarma. sorry. Yes, Aya. Sir, update lang sa mga LGUs na nag-submit sa inyo na binanggit ni Presidente. Any update doon, sir? Meron na ba tayong nakitaan na probable na pwede silang kasuhan in terms of illegal drugs, sir? Kakarating ko lang, mag-usap pa kami ni Director sa IDG mamaya kung anong nangyari sa investigation nila. Okay. We will update you. Ha? Pero may nadagdag po ba? And in terms naman sa PNP, sir, yung mga nag-submit din sa inyo, any update lang, any initial lang po. Thank you. That's
And mamaya, ibigyan kita ng initial na hindi pa kami nag-usap na. Kapatid Iyas, nandito ba si Iyas? Director Iyas? Mamaya, mag-report pa siya sa akin. Karating ko lang kagabi. Hindi pa kami nag-usap. Sige lang, bigyan kita ng update, ha? Thank you, sir. Okay. Salamat. Wala na pong tanong. Pwedeng pahabol po. Joy Good morning po, Cantos. sir. Sir, any comment dun po sa statement ng NPA that they will no longer join the anti-drug campaign, anti-people daw po yung ginagawa ng PNP? Expected ko naman yan na ganun yung magiging reaction nila. They have to maintain their relevance. Dahil pag sige na lang sila sabay-sabay sa amin, mawala yung kanilang relevance. Kaya expected ko na yan talaga na sasalungat at sasalungat yan sila sa amin. Hindi ba po pwedeng sige na sila sabay-sabay sa amin? Otherwise, mawala yung kanilang relevance. Okay, mag-start na kami. Ano? Sige, Doris, sige, last na yan, ha, last. Sir, status lang po ng mga, status lang po ng mga police na involved doon sa illegal drugs. And pangalawa, ano ho yung ibig sabihin nito nung mga sunod-sunod na Chinese arrested and killed since the weekend? Binondo po 3 arrested, Davao 2 killed sa Davao Penal Colony at sa Parañaque City Jail 2 pong Chinese. Anong ibig sabihin nun? Opo. Minalas sila. Namatay. Minalas. Hindi sila sinuwerte. Naubusan sila ng swerte. Okay. Minalas sila. So, wala tayong control sa swerte at kamalasan ng tao. Opo. That's the truth about it. So yun po bang mga pulis na involved, yun na pangalanan, involved doon sa illegal drugs, mauubusan na rin po ba ng swerte? Hindi namin kontrolado talaga ang swerte at malas ng tao. Hintayin na lang natin kung anong kamalasan at kaswertehan. Okay. Wala tayong kontrol dyan, Doris. Opo. Maraming salamat po, sir. Salamat. Thank you very much po. Thank you. We'll give you update later after the conference. Thank you very much to the Chief PNP for allowing the media to come in. Thank you, ha. Thank you. Salamat.